Sa wakas, natuklasan ko ang pinakamasarap na fried chicken sa buong universe. Napaka-juicy yan. So, ito po yung ating sangkap. Ilang ba itong ating sangkap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, may 12 po tayong sangkap. May 12 tayong sangkap para sa ating all-purpose chicken seasoning marinated powder. Yan. So, sa video to, natural, matututunan nyo to kung ano yung mga sangkap na pwede nyong gamitin sa inyong fried chicken business. Pwede nyo itong i-tweak, pwede nyo i-enhance, depende na sa panglasa nyo. So, magbibigay lang po tayo ng guide. Ito ay small amount lang. So, ang mangyayari po nito ay i-multiply nyo lang by 10, by 20, by 5 kung gusto nyo by volume na yung gagawin nyo. Kumbaga, large volume na yung gagawin yung panimpla. Samahan nyo ako, pero bago po yan ay please subscribe naman to my YouTube channel. Please, ilang taon na ako dito, YouTube na to. Umabot na tayo ng 6 years na yata, 5 years na mahigit, pero ang ating subscribers ay 10,000 pa lang naman po. Tingnan nyo naman itsura ko, di ba? Drain na yan. Di ko na alam kung anong gagawin natin para makuha yung attention nyo. Tuloy-tuloy ang photo para walang cut ng ating video. Yan, 30 grams na ating paprika. Kung mayroon kayong smoked paprika, yun ang gamitin nyo. 5 grams laurel powder. Rosemary powder, 5 grams din. Black pepper powder, 5 grams. Calamansi powder, 10 grams. Kung wala kayong calamansi, pwede po kayong gumamit ng tamarind powder. 5 grams garlic powder. 10 grams chicken powder. 10 grams beef powder. 30 grams MSG. 10 grams baking powder. 10 grams baking soda. Yan. Haluin natin maigi. Kung ayaw nyo yung lasa ng turmeric powder para sa breading mix, ay tanggalin nyo na lang po. Naipaliwanag ko na previously sa ating video doon sa ating tawag dyan, yung paggawa ng breading mix, yung trabaho ng baking powder at yung trabaho ng baking soda. Okay? Ngayon, magmamarinate na po tayo. Kailangan natin ng 20 grams. Depende po sa inyo. Kung matabang sa inyo ang 20 grams, so i-adjust nyo. Mag-add ulit kayo. Pero sa akin ay okay na po to. So kasi depende naman yan sa kuya natin, sa taste bud natin. Kasi may mga taong matataas yung panglasa, may mga taong tawag yan, yung panglasa ay mababa. Paano na po kayo mag-adjust, okay? Hindi na ako yung mag-adjust para sa inyo, ha? So, sige, ito po yung ating 1 kilong manok. Tabi natin to. At ibuhos na po yan. Wala na tayong lalagyan na tubig. Make sure lang po na nadarin nyo ng maigi yung inyong manok. Kasi nga bakit? Pwede kasing tumabang yung manok nyo kasi nga kung hindi pa masyadong nadarin yung tubig. So make sure na nadarin talaga yung tubig. So kung magtatanong pa kayo kung ilang oras dapat natin itong ibabad, ay pwede na mga 2 oras. Ayos na po yan. 2 oras. Pero kung gusto niyo talagang kumapit talaga yung kanyang ingredients sa manok, ay gawin niyo overnight. So, samahan niyo ako at ating piprituin to, ang ating manok. Ang gagawin po natin, kung mayroon po kayong pinagbalatan ng ano yan, yung orange, yan, mga orange po, pwede niyo po yung magamit para kumbaga mapabango nyo yung mantika. At ano pa po ba ang pwede natin gamitin? Yung luya. Yan po para mapabango, ma-disinfect natin yung ating mantika. So yan. Iprituin lang natin yan. Yan. Para bumango yung ating mantika. Kasi nahaluan ko yan ng prinituan ng isda. Yung temperature po natin ay dapat ay 160 to 165 degrees Celsius. Ito yung ating binabad na manok. So, pwede natin dito ikuting. Pwede 2. Yan, para hindi maging overcrowded. Yan, make sure lang po na babalutin yung maigi. Babalutan itong ating breading mix. Ito po yung breading mix na ating ginawa nung nakaraan. So, review na lang
kung paano natin ito ginawa. Ganyan. Papagpagan nyo po. Ilalagay dito sa ating tubig. Yan. Saglit lang. Tapos ibalik. Tapos pagpag. Tak, 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 tak. Lagay dito sa tubig. At ibalik. Ito po ay tinatawag na double coating po. So ngayon, kukuyanin ulit po natin. Babalutan nito yan. Yung ating breeding mix powder na ating pang coating sa manok. Yan po. Pasensya na. Wala pong nagbibideo. Tayo lang po mag-isa. Yan. Make sure lang po na nabalutan talaga ng maigi. So kung okay na, pagpag nyo ulit. Pagpag tak 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 tak. Then lubog nyo na po sa mantika. Yan po. Yan. Yung isa. Tak 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 tak. Lubog nyo ulit sa mantika. Yan. Nakikita nyo po ba? Yung nakikita ko. Yan pong sinasabi. Kung yung parang kaliskis ng isda. Kailangan po lumabas siya para maging maganda ang itsura niya. So, lubog ulit natin. So, okay na po yan. Make sure din po na hindi overcrowded yung inyong manok. Kasi pag overcrowded po yan, maaaring magdikit-dikit, masira yung coating niya o kaya malaglag. Okay? Yan po. Make sure din po na talagang tama yung temperature. Walang problema po yan. Yung mga pabubutong parts po talaga, ay kailangan ay pahuli nyo po yan nahunin. Kasi kapag inuna nyo yan nahunin, ay maaaring ay may dugo pa po yan. Yan, pwede na natin baliktarin. After 3 to 4 minutes po, pwede nyo na pong baliktarin yung inyong pinipritong manok. Sigurado na po yan na hindi malalaglag yung coating niya. Nakita ko kasi sa ibang nagpiprito ng manok, ang ginagawa dito sa mga mabubuto, tulad ng itong tawag yan, itong paa, ay ginagawa nila ay inihiwa nila yan. Which is hindi tama. Okay? Kasi mawala yung juiciness yung manok. So, basta nasa tamang oras po, tamang temperature po yan, ay hindi mailaw yung manok nyo. So, yun lang po ang tamang pamamaraan. Ha? Huwag nyong hihiwain kasi pag hinihiwain nyo, hindi magiging maganda yung itsura niya. So, yan. Pwede natin ahunin itong ating malamat. Yan. Yan po. Kita nyo naman ang itsura niya. Golden brown. So, sabi ko nga po na dapat ipahuli natin yung ating yung buto, yung ating tawag yan. Leg part. Yan. Yan po yung ating itsura ng ating manok. Golden brown. So, ngayon ang gagawin natin after yung matapos na magsalang, kailangan pong tanggalin yung latak. Ganun po ang technique para yung pamamaraan para yung inyong oil ay tumagal. Tumagal na hindi kaagad mangitim. Yan. Kailangan every salang tatanggalin yung mga latak. Then, after matanggal yung mga latak po, make sure na yung inyong temperature ay bumalik sa dati. So, ibig sabihin po, kailangan nasa 160 to 170 degree Celsius yung inyong temperature bago ulit kayong magsalang. Yan po. Okay? So, kung napansin nyo na medyo tumataas na yung temperature niya, kaya lumampas na ng 160 to o 170, mahigit, ay i-adjust nyo na lang po yung apoy. Yun lang po. Mas maganda dalawang kamay po ang gamitin nyo pag kayo ay nagmi-mix. Pag nalagyan na po natin ng manok yan, natural yung lamig ng manok ay makaka-affect sa temperature ng ating oil. So, bababa ng konti yung temperature niyan. So, i-maintain nyo lang na 150 to 160 yung kanyang heat or temperature ng oil ay okay na po yan. Kung marami yan ang pipretuin nyo, pwede yung pagsama-samahin na ilubog pala. At sama-samahin din na ikot ulit. Yun ang ginagawa ko sa store. Yun ang ginagawa po namin pag marami yan na piniprito. Kasi kung pa isa-isa natin na ilulubog dito, yung manok ay makonsumo po sa time. Kumuha lang kayo ng strainer, yung pangsala, ilagay nyo doon, sabay-sabay nyong ilubog sa tubig. Sabay-sabay nyo rin na balutan. Take note din po, halimbawa, by batch po kayo nag-coat ng manok. Nag-coat ng manok. After yung matapos yung batch, kailangan ay
salain nyo, kaya salain sa strainer itong ating breeding mix para matanggal yung mga namumuo. Kasi po, yung po ang dahilan na kapag hindi natanggal yung namumuo dito sa breeding mix, ay makakahalo doon sa kot ng manok. Ang mangyayari, yun ang magiging cause kung bakit mayroong matigas na parts ng manok, yung outer layer niya. Diba? Minsan nakakakain tayo ng mga ganon. Kasi nga po, ibig sabihin po nun, ay hindi nila nasala o kaya na natanggal yung mga namuong breeding mix. So, kailangan po matanggal po yun. Kung makikita nyo po sa personal, ay golden brown po ang kulay niya, no? Yan, makikita nyo. Yung mga namumuo po ay huwag nyo itatapon. Huwag nyo itatapon po yun. Bakit? Pwede nyo yun ay, kumbaga, magamit sa mga pagkain sa mga hayop nyo. Tulad din may pato kayo, may itik na alaga, o kaya kahit sa manok. Wala pong problema yan. Pwede nyo yan gawin na pang-abono sa mga halaman nyo. Pero kailangan mabulok muna. Huwag nyo idirekta sa halaman. Kung makikita nyo po sa personal, napakaganda po ng kulay. Okay? So, pero ito, diyan nyo, oh. Crispy niya, oh. So, test na natin unahin natin yung itong paa. Ha? Narinig nyo po ba? So, try na po natin. Balat mo na. Ulan. Medyo maalat pa sa akin. Konti lang naman. So, kung mataas ang panimpla nyo, 20 grams okay na po. Kung mababa, gawin yung mga 15 grams. Ayos na po yan. Grabe. Sarap. Yan po, nakikita nyo po ba? Napaka-juicy yan. Maraming salamat. And don't forget to subscribe. Yan. Ako, kulang na lang ng rice. Sige po, maraming salamat po. God bless and magandang araw po sa lahat. So, kayo na bahala mag-adjust. Kung sa tingin nyo ay medyo maalat o matabang, so i-tweak nyo na lang po yung binigay natin na sukat sa inyo. Okay? Dami. Napaka-juicy oh. Yan sinasabi ko po. Walang dugo yan oh.